Hari ka sa lahat. Hindi ka nagbabago doon pa man ngayon at magpakailanman, O Lord God. Unang-una, Lord, ako po ay humingi ng kapatawaran sa aking mga nagawa, sa salita, sa nakita, nasambit ng aking bibig, Panginoon, iniisip na hindi maganda, Panginoon. Patawarin mo po ako, Lord. Gawin mo po akong karapat-dapat sa oras na ito, Lord Jesus. Hallelujah po sa ganun, Panginoon. Hallelujah, tanging salita mo lamang, Panginoon, ang mamutawi sa aking bibig, O Lord God. Huwag mong hayaan, Lord, na may distract kami, maging manangamo ko, Lord. Hindi pa na siya magising, Panginoon, at matapos po ako sa gawain nito, Lord God. Hindi po ito akin, magpus ikaw po ito, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang aking bibig, O Lord God, sa pagsalita ayon sa kalooban. Hallelujah, kung ito man ay rebuke, reproof, encouragement, Panginoon. Hallelujah, nawa, Lord, buksan mo ang aming puso at maunawaan namin ang ibig mong sabihin sa oras na ito, Lord God. Hallelujah. Let your will be done, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala po ikaw. Kaya, Lord Jesus, let your will be done. Gamitin mo lamang po ako sa oras na ito bilang daluyan ng inyong pagpapala, O Lord God. Dahil ang salita na ito ay isang pag-asa. Hallelujah. Sa bawat mananampalataya sa aming mga pagtitiis, pagtiyaga, Lord. Hallelujah. Na paglingkuran ka, Panginoon. Nawa ito'y maging kalakasan sa lahat bago po, hallelujah, bago po, Panginoon, darating ang napakahirap or kapighatian sa mundong ito. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah sa iyong pinakamataas na papuri sa oras nito sa iyong nag-iisang pangalan naming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah mga kapatid. Maraming salamat sa ating pagkakataon o talagang maraming salamat mga kapatid dito sa GCAP o Jesus Christ Apostolic Pentecostal. Hallelujah. At ating topic po ay Blessed o the Blessed Hope mga kapatid. Amen. Ito po yung hope na kailangan natin ngayon kasi based sa aking pag-aaral o sa ating mga napakinggan mga kapatid, meron pong dalawa no, na tinatawag doon mga kapatid. Bago babalik ang Panginoon, makakaranas muna tayo ng um, kapighatian, mga kapatid. Amen? Pero dito po tayo ngayon, mga kapatid, mayroon po tayong pre-tribulation o post-tribulation, mga kapatid. Ang pre-tribulation, ito po yung ating pag-asa. No? Yun po yung katulad sa ating na nagtitiis, naglilingkod sa Diyos, hallelujah, ay ang ating pag-asa po yung rapture, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Bago po tayo o bago po darating, mga kapatid, ang Great Tribulation, hallelujah, sa mundong ito, ang mga lingkod, ang mga naglilingkod ng tapat sa Diyos ay kukunin po. Amen? Hallelujah. Hindi po tayo makaranas doon sa um, 7 years na Great Tribulation, mga kapatid. Amen? Praise God. Sabi nga doon, mga kapatid, amen, sa Matthew chapter 24 verse 29 to 30, pagkatapos ng kapighatian, titipunin ito po yung tinatawag dito mga kapatid, bakit dalawa, no? Pagkatapos ng kapighatian, titipunin ang kanyang mga hirang, no? Yan ang para sa Israel Jews or dadaan sa tribulation. Ito po yung kanilang tinatawag mga kapatid na dadaan. Ang hinirang dito ay hindi iglesia, kundi yung believers na sa tribulation. Ang iglesia wala na sa lupa that time. Ibig sabihin iglesia, tayo yun mga kapatid, yung mga tao, yung sumusunod. Kasi nga, tayo po ay nasa blessed hope, mga kapatid. Amen. Tayo po yung hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pahayag chapter 3 verse 10, iingatan tayo ng ating Panginoon. Sabi nga niya doon, iingatan kita sa oras ng mga pagsubok. Tayo po yun, mga kapatid, no? Hallelujah. Kung doon naman sa post-tribulation, mga kapatid, ingatan tayo or ingatan sila or ingatan sa gitna ng pagsubok, dadaan pero iingatan. Yun po ang paniniwala sa iba, no? Hallelujah. Kaya mag-ingat tayo dito sa pre-tribulation and post-tribulation. Pag tinatanong tayo, saan ka, sister? Hallelujah. Pwede tayo, kung anong pananampalataya natin. Ako, mga kapatid, based sa Bible, pre-tribulation, tinatawag doon mga kapatid na bago darating ang Great Tribulation, kukunin muna ng Panginoon yung mga taong hinirang, no? Yung mga taong may banal na espiritu kasi may rapture nga na mangyayari. Kaya ito po yung topic natin, Blessed Hope, mga kapatid. No?
Hallelujah. Tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ang bagay na ito, pari-pariho lang mga kapatid, no? Babalik ang ating Panginoon, literal, personal, visible, or pwede pong visible, no? Mabubuhay ang mga patay. Sikan 1 Corinthians chapter 15 verse 52, kukunin ang mga buhay na nampalataya katulad sa atin kung buhay pa tayo mga kapatid. Amen? Yan po yung tinatawag mga kapatid na ah, mapalad ang mga ang mapalad na may pag-asa. No? Naghihintay na mapalad ang pag-asa at pagkakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Hindi tayo dapat matatakot sa pagdating ng tribulation, kundi excited tayo na makakita ng ating Panginoon sa salitang excited, mapalad tayo. Amen? Tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po tayo doon sa tinatawag na great revolution kasi nga tayo ay ang pag-asa natin is ang rapture. Amen? May rapture, kukunin ng Panginoon ang iglesia doon sa Alapaap, Thessalonica chapter 4 verse 16 to 17 mga kapatid. Amen? Ang 7 years tribulation, paghukom sa mundo at pagbalik ng Israel sa Diyos sa Daniel 9 verse 24 at ang Pahayag chapter 6 verse 18. No? And then, pagkatapos ng 7 years tribulation mga kapatid, nandoon na yung second coming. Babalik ang ating Panginoon sa lupa kasama ang iglesia para maghari ng 100 o 1,000 years, no, mga kapatid. Yan po ang ating pre-trib mga kapatid. Amen. Hallelujah. Rapture, but then 7 years tribulation, and then pangatlo, second coming mga kapatid. Yan po ang ating hope mga kapatid. Blessed hope. Hallelujah. Dito po tayo magpo-focus mga kapatid sa tinatawag na blessed hope. Amen? Blessed hope. Mapalad ang mga tao, mapalad tayo ngayon mga kapatid na nandito tayo. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin mapalad, happy tayo. Mayroon tayong confidence na expectation. No, expectation. Anong expectation natin? Dito lang ba tayo sa mundo? Hindi, mga kapatid. Amen? Sa Greek word, mga kapatid, makaria. Hindi lang blessed, na parang holy. Ibig sabihin iyan, supremely o happy. To be in bed or ill peace naman. Tinatawag dito, wishing for, thinking. No? Hallelujah. Mayroon tayong confidence, expectation na mangyari talaga kasi nangako ang Diyos. Okay? Hallelujah. Ang taga-GCAP ba ay mayroong confidence na expectation na pangyayari talaga or mangyayari talaga ang pangako ng Diyos. Amen. Hallelujah. Okay. Bakit mahalaga ang rapture, mga kapatid? Okay. Ang rapture hindi design para magpataas ng anxiety natin. Design para magbigay ng joy, kasayahan, na mas malakas kaysa takot natin sa future. Hello? Amen? Hindi po tayo tinatakot, mga kapatid. Ang rapture po, dinidesign para po tayo ay magkaroon tayo ng confidence, mag-expect tayo na mangyari talaga ang pangako ng Diyos. Amen? Hallelujah. Dito po sa point natin, kung ang inaantay natin ay ang ating Panginoon mismo, hindi tayo matatakot sa kung ano ang mangyayari bago siya dumating, mga kapatid. Amen? Parang bride ba? Yung ikakasal, excited sa wedding day. Hindi siya nag-iisip, paano kung traffic? Or ang focus niya ay makikita ko ang asawa ko. Tayo mga kapatid, amen, bilang bride ng ating Panginoon, excited tayo sa darating na wedding day. Amen po ba? Hindi natin isipin na ano pang mga darating na mga problema, mga kapatid. Yan po yung ating pag-asa. Bilang mananampalataya, yung pag-asa natin talaga is rapture eh. Amen? Kaya ngayon,
nahihirapan ka man, nagpapakabanal, nahirapan ka sumunod sa Diyos, mas mahirap kung darating tayo doon sa Great Revolution. Kasi nga, mayroong mga tao na hindi talaga naniniwala sa rapture. Amen? Hallelujah. Pero tayo, ngayon dito mga kapatid, naniniwala tayo. Praise God. Parang excited tayo na ikakasal. Hallelujah. Hindi tayo mag-isip mga kapatid, bakit ang daming problema? Bakit ang daming pagsubok? Bakit ang daming tinatawag, bakit madami akong problemang dinarang? Bakit problema ko yung mga kapatid ko? O bakit problema ko ganito, ganyan, pera? Minsan, pera lang ang problema. Nawala na tayo sa blessed hope na ino-offer ng Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Doon sa Romans chapter 5 verse 2, we rejoice in hope of the glory of God. Amen? Hallelujah. Masaya tayo mga kapatid habang naglilingkod sa Diyos. Huwag nating hayaan mga kapatid na malungkot tayo habang naglilingkod sa Diyos, parang nahihirapan tayo, parang hindi tayo excited doon sa time na gustong kunin ng Diyos pag bumalik siya mga kapatid. Kasi ang mayroong banal na espiritu lang ang madala sa kuthap or sa rapture na tinatawag mga kapatid. Kaya bilang mananampalataya, mag-enjoy tayo. We rejoice in hope of the glory of God. Romans chapter 5 verse 2 mga kapatid. Hebrews chapter 6 verse 19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Hallelujah. Dito mga kapatid, ito po yung ating pag-asa na dapat natin mga kapatid, hallelujah, ma-enjoy natin bilang mga naglilingkod sa Diyos, na-enjoy tayo naglilingkod sa Diyos, hindi tayo nabibigatan sa ating puso. Amen? Hallelujah. Yan po ang ibig sabihin na blessed hope. No, blessed hope. Praise God. Hallelujah. Dito mga kapatid, sa tinatawag na, dito po tayo sa number 2, glorious appearing. Dahil sabi nga dito mga kapatid, sa kanyang salita, looking for the blessed hope and glorious appearing. Dito po muna tayo, number 2 mga kapatid. Ang glorious appearing mga kapatid, tinatawag po ito na, hallelujah, visible manifestation of glory. The visible of manifestation of glory. Ang meaning dito mga kapatid, sudden visible appearing. Hindi secret lang, lahat makakakita. Okay, basahin natin Matthew chapter. Okay mga kapatid. Praise God. Matthew chapter 24. Praise God. Hallelujah. Matthew chapter 24 mga kapatid. Basahin natin. Matthew 24 verse 30. Ang sabi niya dito, okay? Hallelujah. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsitanghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na paparito sumama sa alapaap o alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Amen. Ito po yung tinatawag natin mga kapatid na glorious appearance. Amen. Lahat siya ay makikita mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Kailangan maging ready tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. Tayo yung bride mga kapatid. Amen. May bride bang mag-ulanon? May bride bang, hallelujah, mayroong kabigatan sa puso? Wala mga kapatid. Talagang sabik tayong makita yung ating asawahin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yun po mga kapatid, no? Every eye will see Him. Amen? Lahat ng mata makakita mga kapatid. Ito po yung tinatawag na appearing o visible appearing, hindi secret. Hindi sekreto mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi lang siya babalik bilang Savior. Babalik siya bilang King, Judge, Bridegroom. Lahat na hidden things lalabas mga kapatid. Bakit mahalaga ang rapture? Number 1 mga kapatid, ang glorious appearing ay para po sa second coming. Pero ang trigger dito mga kapatid, ang hope natin yung unang paglabas niya sa alapaap. Amen? Hallelujah. Huwag tayo doon sa second coming kasi yung second coming ay nakakaranas sila doon ng dumating na yung 7 seals, yung 7 bowls mga kapatid, yung tinatawag na kapighatian ng grabe mga kapatid. Dito tayo ngayon sa tinatawag mga kapatid na
rapture. Amen? Hallelujah. Kaya bilang mga maglilingkod sa Diyos, mga kapatid, tayo po'y maging masaya lagi. Masaya tayo. Dahil tayo po mga kapatid ay naghihintay sa pag-asa, pagbabalik ng Diyos mga kapatid sa alapaap. Di ba? Ang hope natin hindi escape. Ang hope natin ay sa person na mag-escape sa atin. Hindi sana makaalis ako bago maghirap, kundi makikita ko siya na nagmamahal sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang Diyos ang ating hinihintay, hallelujah, hindi natin skip yung ating paglilingkod sa Diyos, ang ating pagpagamit sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. 2 Thessalonica chapter 2 verse 18, the Lord will slay him with the breath of the mouth and bring him to nothing by the appearance of his coming. Praise God, hallelujah. Kaya ito po yung tinatawag mga kapatid, pag ang Diyos ang darating na, hallelujah, tayong lahat mga kapatid, makikita natin. No? Hallelujah. Kaya bilang mga mananampalataya, naglilingkod sa ating Panginoon, panatilihin natin ang paglilingkod natin sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, okay. 2 Thessalonica, basahin mo po muna natin mga kapatid kong minamahal. Praise God, 2 Thessalonica chapter 2 verse 8. Ang sabi niya dito, at kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamagitan ng pagkahayag ng kanilang pagparito ay lilipulin. Amen. Ito yung panahon mga kapatid na pag ang Diyos po talaga magkatapos ng rapture, doon na po yung galit ng Diyos. Maging judge na po siya mga kapatid. Yung mga taong hindi tinanggap ang Diyos, yung mga taong mga kapatid na hindi nila kinikilala ang Diyos, dito po nila maranasan ang galit ng Diyos. Wala na pong chance dito mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya sabi dito mga kapatid, hallelujah, ang ating Panginoon po bilang ngayon, pag-ibig pa ang kanyang ginagawa. Kung titingnan natin, maraming ginagamit ng Diyos para makapagbahagi, para maabot lang tayo sa salita niya, mga kapatid. Imagine, mga kapatid, imagine natin ha. Ngayon, anong ginagawa ng Panginoon? Lahat na ginagamit niya social media. Ginagamit niya, ano pang ginagamit natin? Live streaming, mga kapatid, para abutin lang niya. Kasi nga, awa pa, nandun pa yung awa ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi dito sa Colossus chapter 3 verse 4, mga kapatid, pagka sa Kristo sa ating buhay, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo sa kasama niya sa kalwalhatian. Amen. Hallelujah. Kung ang Diyos nabuhay sa ating buhay, mga kapatid, ay hahayag po. Praise God. Ito po yung tinatawag mga kapatid na glorious appearing. Mahahayag ka. Kung ikaw nagpatuloy mga kapatid, ikaw yun, makasaksi ka talaga pagdating ng panahon mga kapatid. Yun po yung tinatawag mga kapatid na hope. Hallelujah, bilang mga mananampalataya. Number 3 mga kapatid, our great God and Savior, Jesus Christ. Ito po yung tinatawag mga kapatid. Isa lang ang person dito, ang ating Panginoon mismo. Amen? Hallelujah, ang great God and Savior. Hindi sinasabi na God and Jesus. Sinasabi dito ha, take note. Isa lang pong person ang tinutukoy dito si Jesus mismo, mga kapatid. Great God and Savior. Hallelujah. Ito ay direct declaration ng deity mga kapatid ng ating Panginoon. Bakit mahalaga? Bakit pinakamahalaga mga kapatid? Ang hope natin hindi nakasalalay sa isang anghel, sa isang event, sa isang system, nasa isang person ng Diyos na mismo. Kung siya pumabalik, sure na mangyayari yan. Diyos hindi nagsisinungaling mga kapatid. Amen? Ang Diyos hindi niya kayang magsisinungaling. Hallelujah. Kaya ito yung hope natin No? Mga kapatid, manatili tayo
sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos hindi nagbibiro sa atin. Kung nagbibiro tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, naku mga kapatid, hallelujah, hindi nagbibiro ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kung makikita natin ngayon, maraming social media ang ginagamit ng Diyos para abutin lang ang bawat isa mga kapatid. Pero may mga iba ngayon, ginagamit ang salita ng Diyos para lang paglaruan, pero hindi dapat paglaruan natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Maging ready tayo. Hallelujah, maging handa tayo mga kapatid dahil ang pagpaparating ng ating Diyos, marami na po siyang pinapakita mga kapatid. Hallelujah. Na ang makikita natin na ito yung pagdating ng Diyos sa atin. Ang Diyos hindi nagsisinungaling sa kanyang mga pangako sa bawat isa. Kaya kung gusto natin mga kapatid, hallelujah, na masali tayo doon mga kapatid sa rapture, hallelujah, sa kanyang pagbabalik mga kapatid, kailangan tayong maglingkod ng tapat sa Diyos. Kailangan tayong maglingkod na may kasayahan, na hindi tayo napipilitan, hallelujah, ano pa man ang mga pangyayari pa, ano pa man ang mga circumstances pa mga kapatid, ingatan natin ang oras na ito na ating na daanan ngayon mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dahil tayo po yung pagsabihan doon sa Pahayag chapter 3 verse 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, iingatan din kita sa oras ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Amen? Direct na pangako ng ating Panginoon mga kapatid, no? Hallelujah. Sa isang tao na nagtitiis mga kapatid, hallelujah, para lang paglingkuran ang Diyos. Amen? Hallelujah. Ito yung promise ng ating Panginoon. Kaya hindi na po tayo doon wala tayong hope doon mga kapatid sa Great Tribulation na makaranas pa tayo doon bago tayo ma-rapture. Wala po mga kapatid. Kasi pag tayo po ni-rapture ka ng Panginoon, hallelujah, ligtas po tayo doon. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi ka, may tanong mga kapatid, sa rapture ba, sister, mayroon pang mga mananampalataya? Mayroon pang hindi na natangkuha talaga mga kapatid. Kasi may second coming eh. No? Yung second coming mga kapatid, yun pong mga tao na natiis nila yung Great Revolution. Natiis nila, nabuhay sila mga kapatid. Amen? Yun po yung mga tao na yun na talagang, hallelujah, naligtas sila. Kaya pagbalik ng Panginoon, makukuha din sila. Pero pagbabalik ng ating Panginoon dito, mga kapatid, sa lupa na talaga, isasama niya yung lahat ng na-rapture, yung namatay na binuhay ng Diyos, hallelujah, para maghari tayo dito or siya dito sa mundo. Amen? Yan po yung pagkakaiba ha, mga kapatid. Kaya bilang mananampalataya, mga kapatid, okay, hallelujah, sa ating paghihintay sa ating Panginoon, magbantay tayo, hindi tayo mag-relax lang. Maka-join lang ako, okay lang. Ang tanong mga kapatid, magbantay sapagkat hindi natin alam ang araw at oras. Ibig sabihin, bantay tayo sirado mga kapatid. No? Kung pre-trib ka, hindi ka pwedeng maging kampante. Okay, kung pre-trib, anong pre-trib? Ginagamit natin ang pre-trib mga kapatid dahil pre-trib tayo. Ang hinihintay kung naniniwala tayo sa rapture mga kapatid, ang tawag doon ay pre-trib. Okay, dahil pre-trib ka or hinihintay natin ang ating Panginoon, ang rapture mga kapatid, hindi tayo, okay, ito ha, take note, hindi tayo pwedeng maging kampante na. Ay, okay lang. Kukunin naman kami bago ang hirap. Okay? Huwag tayong maging kampante lang. Kukunin naman kami bago makaranas ng 7 years na Great Revolution. Okay, take note. Kung pre-trib tayo mga kapatid, dapat ngayon pa lang be ready. Amen? Be ready mga kapatid. Dahil hindi lahat may rapture kung hindi tayo nag-ready. Di ba? Sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 42, amen, hallelujah, basahin po natin mga kapatid. Hallelujah. Kailangan natin mga kapatid na ang ating paglilingkod, iniisip na natin baka babalik na ang Diyos. No?
Hindi na natin kailangan isipin na babalik pa ako sa mundo kasi matagal-tagal pa ang Diyos. Hallelujah. Anong ibig sabihin doon, mga kapatid? Ang pagkakaiba, amen? Hallelujah. Kailangan ang ating isipin, mamaya pa, kumbaga ready ba? Always ready mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos, sabi pa nga niya, okay, basahin natin mga kapatid. Matthew 24 verse 42 mga kapatid, sabi doon, hallelujah. Sabi dito sa 42, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Hello, church, tayo, sinasabihan tayo mga kapatid na magpuyat tayo. Ginagaling-tulad tayo doon sa 5 dalaga mga kapatid na birhen. Yung 5 din buang-buang mga kapatid. Yung mangmang. Yung 5 matalino na dalaga mga kapatid at 5 ding mangma. Anong ginagawa sa 5 mga kapatid? Kampante lang. Hindi sila nakapag-ready mga kapatid. Amen? Kaya sabi doon sa Matthew 25 verse 13 mga kapatid, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw at oras. Ito po ang ating pag-ingatan. Ito po yung ating mga tinatawag mga kapatid na ating ating tandaan. Amen? Hallelujah. Kaya number 2 mga kapatid, number 1, magbantay tayo. Number 2, magpakatatag ka sa pag-uusig. Ito mga kapatid, hallelujah, magpakatatag tayo kung mayroon mang nag-usig sa atin. Sabi sa Thessalonica chapter 1 verse 4 to 5, nagpupuri si Pablo sa mga taga-Thessalonica dahil sa inyong pagtitiis, pananampalataya sa lahat ng pag-uusig. Amen. Makakaranas man tayo ng pag-uusig mga kapatid, pero ang sabihin natin, magpakatatag ako dahil babalik ang Diyos. Blessed hope. Ito yung hope natin eh. Praise God. Hindi inuutosan ng Biblia na maghintay ng madaling buhay. Inuutosan tayo. Tayong lahat mga kapatid. Inuutosan na magtiis. Hallelujah. Magtiis. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Magtiis tayo. Ano ba ang pagtitiis na meron sa inyo ngayon, mga kapatid? Di ba? Nagtiis tayo, lumalo tayo sa gawain ng Panginoon dahil gusto natin madala dito, mga kapatid. Paano na lang kaya, mga kapatid, kung babalik ang Diyos mamaya? No? Kahit nag-ready ba tayo? Kasi minsan kasi ang tao, mga kapatid, sa kapag nag-ready ba pag nangyari na? Kaya ang hirap doon, mga kapatid, praise God, nangyari na, wala na. No, 5 kadalaga mga kapatid, in-example natin, saka pa sila mga kapatid nag-aayos sa kanilang mga sisidlan ng lana, yung suga nila mga kapatid na wala na. At dumating na ang pamanhon. At nawa maging doon tayo sa 5 dalaga mga kapatid na always naging ready. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kasi tayo man ito, mga kapatid. Iwasan natin na parang tulog-tulog lang tayo, wala tayong saya, parang nahirapan pa tayo, lumalo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, bilang isang mga maglilingkod sa Diyos, panatilihin natin, mga kapatid, na nakaangkla tayo sa kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. Dahil ang Diyos po ang ating pag-asa. Amen? Pagbabalik siya, ready ba pa ako? O nandoon pa ba kaya ako sa presensya niya? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sabi dito mga kapatid, number 3, our great God and Savior, Jesus Christ. No? Ang great Savior natin, ang ating Panginoon. Sabi niya sa John chapter 14 verse 3, I will come again and take you to myself. Kukunin tayo. No? Kukunin tayo mga kapatid. Ito yung ating hope. Amen? Hallelujah. Kaya nandito tayo nagtatiis tayo, nagtataga tayo, may mga amo tayo, pinapagalitan tayo mga kapatid. Pero nandito tayo. Kaya wala na tayong dapat pang babalikan pa kung ano tayo dati mga kapatid. Kung ano ang ating paglilingkod sa ngayon, ay maglingkod tayong tapat sa Diyos mga kapatid. Hallelujah. Sabi pa niya sa Roma chapter 8:24 mga kapatid, ang sabi dito,
Hallelujah 24, sabi niya dito, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, kaya't sino nga ang umasa sa nakikita. Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay natin na may pagtitiis. Ito po yung paghihintay natin mga kapatid. Praise God, hallelujah, na mayroon tayong pagtitiis. Amen? Hallelujah. Sa application po natin ngayon mga kapatid, sa Titus chapter 2, verse 12 to 14 mga kapatid. Ang context, hindi lang po ito mag-antay ka, kundi, okay, ito pong application natin, tatlo lang po ito mga kapatid. Una, deny godliness, unworldly passion. Okay, kasi lahat naman tayo naghihintay eh. Unang gawin natin, deny ungodliness, unworldly passion. Okay? Hallelujah. Praise God. Kung mayroon pa tayong worldliness na passion, deny. Kung namuhay pa tayo sa worldliness, ungodliness, hindi kalooban ng Diyos, huwag na natin gawin mga kapatid. No? Hallelujah. Dahil gusto natin eh. Ang blessed hope, nagpapalinis sa iyo. Yung pag-asa, yun po yung nagpapalinis sa ating mga kapatid. Hallelujah. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, kung may plano pa tayong mag-backslide, huwag nyo nang gawin pa. Praise God. Hallelujah. Huwag na natin gawin pa yun, mga kapatid. Sayang yung ating napag-simulan. Tapos, isang isip lang natin na dismaya tayo, bumalik tayo sa makamundo. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 3, at sinumang mayroong pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Amen? Hallelujah. Deny ungodliness and worldly passion, mga kapatid. Ano pang mga worldly passion na dapat natin, mga kapatid? Hallelujah. I-deny natin. Hallelujah. Deny natin ang ating worldly, ungodly na mga desire sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Ito po yung ating application dito, mga kapatid. Hallelujah. Bilang mga mananampalataya, dahil hindi natin alam ang pagbabalik sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi natin alam kung kailan po babalik ang ating Diyos. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na maglinis tayo. Amen? Hallelujah. Deny. Sa Greek word, mga kapatid, ibig sabihin to say no. Reject. Refuse to have anything to do, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kailangan na doon yung tinatawag, mga kapatid, hallelujah, na marunong tayong mag-deny. Marunong tayong humindi kung ito man ikapapahamak ko. Praise the Lord. Refuse. Hindi lang iwas. Active sa pagtanggi. Parang sinasabi mo na kasalanan yan. Hindi ko yan or hindi ko yan susundin. Amen, mga kapatid? Okay, ungodliness. Ano yung ungodliness, mga kapatid? Lack of reverence for God. Pamumuhay na parang wala ang Diyos. Nakita natin ang mundo ngayon, mga kapatid. Namuhay na walang alam sa mundo. Hindi nila kilala ang Diyos. Example, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo dinadala ang Diyos pananalita sa walang takot sa Kanya. Ano yon? Buhay na hindi mo siya kinukonsulta. Tinatawag dito yung mga gumagawa ka ba ng desisyon na hindi kasama ang Diyos. Ang tawag doon, ungodliness, mga kapatid. Worldly passion. Ano yun, mga kapatid? Pag-asa galing sa system ng mundong ito. Lust of the flesh. Lust of the eyes. Pride of life, mga kapatid. Yan po yung worldly passion. Kung magsabi tayo worldly passion, mga kapatid, pinahalagahan mo ang gusto ng inyong laman,
Pinahalagahan mo ang gusto ng makikita sa inyong mga mata. Pinahalagahan mo ang gusto ng inyong buhay, mga kapatid. Ambition, greed, immorality, entertainment na kinakalakad o kinakaladkad ka palayo sa ating Panginoon. Hello, kapatid. Hindi ibig sabihin na bawal mag-enjoy, mga kapatid. Ibig sabihin na hindi ka pwedeng magpapaalipin sa bagay na ito, mga kapatid. Kasi gusto natin maglingkod sa Diyos. Kaya kailangan din natin, mga kapatid, na iwasan natin ang lust of less. Lust of the eyes. Pride of life, mga kapatid. Amen? Bakit kailangan natin i-deny? Bakit kailangan natin i-deny? The grace of God is filling us, mga kapatid. The grace, hindi lisensya para magkasala tayo. Yung biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi itinuturo sa atin para hindi natin tanggihan yung pagkakasala natin. Ang blessed hope, mga kapatid, sa verse 13 sa Titus, ang dahilan kung alam mong babalik ang ating Panginoon anytime, anywhere, hindi ka na magpakasawa sa bagay na ikakahiya mo sa pagharap mo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. John chapter 3 verse 1 John chapter 3 verse 3, mga kapatid, at sino mang mayroong pag-asang ito ay kanyang naglilinis sa kanyang sarili gaya naman ng kanyang, di ba, mga kapatid? Ano ang kapalit dito, mga kapatid? To live self-control, upright and godly lives and present self-control, disiplinado sa sarili, matuwid na tao, godly. Yan ang kapalit, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid. Application na po tayo, dagising na yung amo. Alaga po, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ginagawa kang banal. Iwasan mo ang worldly na desire kasi hindi na yan importante kumpara sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya i-deny natin yung ating mga sarili doon sa worldly, kung ano pang mga self-desire natin, mga kapatid. Alisin natin yun. Amen? Hallelujah. Hindi po ito pananakot sa ating bagkus, mga kapatid. Hallelujah. Ang blessed hope na kailangan natin. Amen. Kailangan natin, mga kapatid, na humiwalay tayo doon sa mundo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Maghiwalay tayo doon sa ginagawa ng makamundo. Amen? What is the blessed hope? Ang blessed hope ay pag-asa sa pagbalik ng ating Panginoon. Hindi ito pag-asa na sana manalo ako ng loto. Hindi rin ito pag-asa na sana gumaan ang buhay ko bukas. Ito ay confident expectation na babalik ang ating Panginoon. Siya mismo ang nagsabi, mga kapatid, sa John chapter 14 verse 3, I will come again and take you myself. At pansinin natin, mga kapatid, hindi siya babalik para lang mag-check. Babalik siya para kunin tayo, para iuwi tayo sa Kanya. Yan ang hope na binibigay o nagbibigay sa atin ng lakas, mga kapatid. Hindi nakabe sa feeling natin ngayon. Feeling ko lang ngayon dumalo sa gawain ng Diyos. Gusto ko lang. Kundi, mga kapatid, pangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Application number 2, mga kapatid. Why it's called blessed? Bakit sinasabihan na ito na blessed? Nagbibigay ito ng joy. Kasi alam natin na hindi ito nagtatapos ang kwento natin. Pangalawa, nagbibigay ito ng comfort. 1 Thessalonica chapter 4 verse 18, sabi dito, comfort one another with this word. Sa gitna ng pagluluksa, sa gitna ng pagod, may pag-asa na nakikita natin sa darating, mga kapatid. Nagbibigay ito ng motivation sa atin. Everyone who has this hope in Him purifies himself. 1 John chapter 3 verse 3, mga kapatid. Kung alam mong bukas, makikita mo na siya. Ang ating pamanunon, bukas na tayo kakasal, hindi mo gugustuhin na may kakayaan ka sa harap ng Diyos.
Kaya maglinis na tayo ngayon pa lang, naglilinis na tayo. Lilinis na natin. Yung damit natin, wala nang dumi, mga kapatid. Wala na tayong tinatagong mga hidden sin, mga kapatid. Dahil ikakasal ka na. Salubungin na natin yung bride natin, mga kapatid. Yun pong ibig sabihin doon, mga kapatid, the blessed hope. Amen? Hallelujah. Number 3, what does it do to us? Ang blessed hope gumagawa ng tatlong bagay. No, mga kapatid kong minamahal. Kaya iwasan natin na namuhay tayo parang wala lang. Namuhay tayo sa kasalanan. Namuhay tayo na okay lang ito, okay lang to. Namuhay tayo sa kasalanan dito sa mundo. Kung namuhay ka naman lang na may kasalanan, dala-dala mo pa hanggang ngayon, isuko na natin yan sa Diyos. Kasi malinaw naman sa Bible, mga kapatid, na ang pagbabalik ng Diyos, walang sino mang nakakaalam. Amen, mga kapatid ko, minamahal. Hallelujah. Mamuhay tayo na may takot sa Diyos. At lahat ng yun ating pangangailangan, ibibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Ginagawa tayong ready, mga kapatid. Hindi ka magiging kampante, manalangin ka. Magbantay ka. Pangalawa, ginagawa kang banal. Iwasan mo ang worldly desire kasi hindi na yan importante kumpara sa kanila. Pangatlo, ginagawa kang faithful. Maglingkod ka para rin sa Kanya. Kasi alam natin, mga kapatid, na hindi sayang ang ginagawa natin sa Panginoon. Ang blessed hope, hindi ka pinapatulog. Ginising ka para mabuhay ng tama habang nag-aantay ka tayo sa ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, the glorious appearing. Balik tayo sa verse, mga kapatid, the glorious appearing for our great God and Savior Jesus Christ. Babalik siya hindi bilang sanggol, mga kapatid. Babalik siya hindi bilang sanggol sa sabsaban, mga kapatid. Babalik siya bilang hari, visible, victorious at personal. At ang pagbalik niya, mga kapatid, matapos na ang lahat, sakit, luha, at kasalanan. Sabi sa Revelation chapter 21, verse 4. At pinakamaganda, kasama na natin siya. Hindi ka na iiwan. Hindi na tayo iiwan. Hindi na tayo mag-iisa. Amen? Ang application natin kaya, mga kapatid, sa panahon ngayon, kung babalik ang ating Panginoon, bukas. Ilagay natin bukas. Magagalak ka ba or maghiya? Hello? Magagalak ba tayo ngayon? Kasi bukas na babalik ang Diyos o nahihiya tayo? Bakit tayo nahiya? Kasi nanatili tayo sa mundo, nanatili tayo sa kasalanan, mayroon pa tayong hidden sin na ginagawa natin. Kaya may pagkakataon pa, mga kapatid. Kung mamatay ka ngayon gabi, sigurado ka ba kasama mo siya? Ang blessed hope hindi para patulan, para pagtalunan, mga kapatid. Para mamuhay tayo ng tama. Amen? Kaya keep looking into Jesus, mga kapatid. Manatili tayong tapat, maglingkod habang naghihintay sa Kanya. Kasi isang araw, hindi na hope na lang, mga kapatid. Makikita mo na ang ating Panginoon. Peace to peace. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan natin, mga kapatid, deny ungodliness and worldly passion. Bakit kailangan natin i-deny? Dahil, mga kapatid, hinihintay natin ang pagbalik ng Diyos. Kaya maraming salamat sa oras nito. Tayo po'y manalangin sa pagtatapos, mga kapatid. I hope and pray tayong lahat po ay nakaunawa sa pagbabalik ng ating Panginoon.
Hallelujah. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Lord, thank you. Thank you, Lord Jesus, sa blessed hope, Panginoon. Salamat, O Lord Jesus, sa pag-asa na ibinigay mo po sa amin. Na ito po ang aming paggawa dito, Lord, ang aming pagpunta dito, Panginoon. Aming pagpagamit sa iyo, Lord God, dahil iniisip namin, Lord, na bukas ka na, O Lord. Babalik, kukunin mo na kami. Pero Lord, nakita mo ang aming mga ginagawa, Panginoon. Walang natatago, Lord. Walang natatakpan, Panginoon. Kaya linisin mo ang aming puso, isipan, Panginoon. Ang aming paglilingkod sa iyo, Lord, na wala itong karumihan, Lord God, na inyong makikita. Tulungan mo kami, Lord, na mamuhay kaming tapat at may takot sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord Jesus, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kaming nagpapalinis sa iyo, Panginoon. Kung hindi pa kami ready, Lord, please, Lord, tulungan mo kami. Nahihintayin ka namin na mayroong confidence, O Lord God, na sa iyong pagbabalik, hindi kami mahihiyang umaharap sa iyo. Masaya kami na mayroon kaming confidence kasi ginagawa namin ang nais mo. Kaya Lord, salamat sa oras na ito, sa mga salita mo, Lord, na ito yung pag-asa namin, Lord. Patuloy mong pagpalain ang VR nito, Lord. In Jesus Christ, Apostolic Pentecostal, na masaya kaming maglingkod sa iyo at maghihintay sa iyong pagbabalik. At habang kami naghihintay, Lord, tulungan mo kaming mamuhay ng tapat at may takot sa iyo, na wala po kaming tinatagong mga kasalanan, Lord God. Dahil lahat po, Panginoon, ay nakikita mo. Kaya maraming salamat, Lord, sa pagtuwid mo sa amin. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito. Sa nag-iisang pangalan ng Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon at ibabalik ko na sa ating umisip. Maraming salamat mga kapatid.